Jillian! Hindi natin kakalimutan ang nagawa ni Jillian para sa atin. Habang buhay nating tatanawin sa kanyang kaligtasan ng ating pamilya. Napakasama mo, Rico. Nang dahil sa'yo nawala sa amin si Jillian. Ano mo dapat sa'yo? Mabulok sa kulungan. Wala raw bangkay o labi man lang ng batang nakita yung mga bombero din sa site. At ako hindi ako makapaniwala dahil kitang-kita ko nung sumabog yung bomba, andun yung bata It's unbelievable pero ewan ko kung paano nangyari yun. Inay, tulungan natin siya. Hindi pwedeng mawala sa atin si Jillian. Huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala sa kanya. Sino ka? Ako si Mr. Noel. Ako ang assistant ni Santa Claus. Assistant ni Santa Claus? Alam ko medyo mahirap paniwalaan ang aking sinasabi. Pero huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala kay Jillian. Talaga? Bubuuin mo ulit si Jillian? Babalik ulit siya sa dati? Kabagat, wala kang dapat alalahanin. Kami ang bahala sa kanya. Totoo pala ang himala, ano? Ngayon lang ako nakakita ng himala. Si Jillian ang himala sa buhay natin. Dahil sa kanya naayos ang pamilya natin. Maraming salamat sa'yo, Jillian. Salamat sa'yo. Ano po nangyari, Mr. Noel? Bakit po pira-piraso na siya? Sinakripisyo ni Jillian ang kanyang sarili para makatulong sa iba. Mr. Noel, ibig sabihin po, wala na po si Jillian. Patay na po siya. Oh, ano? Ano hinihintay natin? Linisin na natin siya. Ayusin na natin siya. Patanin na natin siya ng baterya. Hindi ganun kadali yung Barbara dahil may puso at dugo na si Jillian. Hindi na baterya ang nagpapatakbo sa kanya. Sayang dahil isang hakbang na lang sana ganap na siyang bata. Pero mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niya para makatulong sa iba. Kawawa naman po si Jillian. Siya na nga po yung tumulong. Siya pa po yung napahamak. Ibig sabihin po ba, masama ang tumulong? Mabuting bagay ang tumulong. Pero mas dakilang bagay ang isakripisyo mo ang sarili mo para sa iba. At dahil sa ginawa niyang to, magkakatotoo na ang pinakahihiling niya. Hihinga siya muli at muli siya mabubuhay. Magiging ganap na bata na si Jillian. Lumiliwanag siya! Yan ang munting regalo natin kay Jillian ngayong Pasko. Kung pipiliin niya, muli siyang mabubuhay at hihinga. At makakamtan na niya ang pinakamimithi niya. Nasaan na ako? Malapit na kaya ako sa Santaland? Mr. Noel! Jillian, kamusta ka? Kayo po, kamusta na po kayo? Buti naman. Nasaan na po tayo? Ito ang lugar sa pagitan ng mga kamalayan, Jillian. Dito na pupunta ang mga kaluluwang umalis na sa mundo. At dito rin nila hinahanap ang sunod na mundong kanilang tatahakin. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Ang naalala ko lang po kasi, sumabog po ako kasama yung bomba para tulungan si Tito Danny pati ang pamilya niya. Nailigtas ko po ba sila? Oo, Jillian. Dahil sa'yo, buo na muli ang kanilang pamilya. Eh kung sumabog po ako kasama yung bomba, ibig sabihin po, patay na ako? Hindi ka papatay, Jillian. Nasa pagitan ka lang ng buhay at ng kawalan. Dito mo pipiliin kung babalik ka ba sa mundo o pupunta ka na sa Doll Heaven. Del Heaven? Ganito po yan sa akin ni Santa Claus ah. Maganda daw po dun. At saka may malaki daw pong playground dun. Pinipili mo bang pumunta sa Doll Heaven? Gusto ko po sana, pero nangako
Nangako po ako kay Daddy. Naalagaan ko po ang itay Nelson niya at saka ang inay Lynette niya. Kung papayag po kayo, gusto kong tuparin ang pangako ko. Napakabuting bata mo talaga, Jillian. Dahil dyan, karapat dapat ka sa gantimpalang handog ko. Ano po yun? Hawakan mo ang kamay ko, malalaman mo. Ano pong nangyayari? Bakit po umiilaw? Malalaman mo paggising mo. Nananaginip lang ba ako? Mr. Noel, bakit nandito na po ako sa Santaland? At saka, bakit iba ang pakiramdam ko? Bakit iba ang itsura ko? Oh no! Patay! Wow! Hindi na ako manika! Ganap na bata ka na, Jillian. Tingnan mo. Salamat po, Mr. Noel! Natupad na po ang gusto ko. Dapat naman matupad ang mga pangarap mo dahil busilak ang kalooban mo. Ngayong bata na po ako, pwede po bang pumunta na po ko kanila Inay Lynette at saka kay Itay Nelson? Oo, Jillian. Pwede ka nang bumalik at tuparin ang mga pangako mo. Pero ngayong ganap na bata ka na, Jillian, meron kang kailangan malaman. Ano po yun? Masarap mabuhay, Jillian. Pero sa buhay ng tao, paminsan-minsan, may mga dumarating na problema at kalungkutan. Ay, alam ko na po yan. Huwag niyo na po ikwento sa akin yan. Nakita ko na po yan kasi kay Ate Joyce at saka kay Ma'am Odessa. Ayoko po maging malungkot ang buhay, Mr. Noel. Pero kung paano po kung nangyari yun? Simple lang ang solusyon sa problema at kalungkutan. Pag-ibig at pag-asa, Jillian. Kaya pagbalik mo kay Inay Lynette at Itay Nelson mo, lagi mong tandaan, pag nakaramdam ka ng problema o nakaramdam ka ng sama ng loob, hanapin mo lang yung pag-ibig sa puso mo at malalaman mo ang kasagutan sa lahat. At paminsan-minsan naman, kapag sa palagay mo'y nararamdaman mo na wala ng kahulugan o saysay ang lahat, huwag kang bibitaw, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Maniwala ka lang sa sarili mo at mahahanap mo rin ang lakas para labanan ang problema mo. Pag-ibig at pag-asa? Mr. Noel, hindi ko po kakalimutan ang sinabi niyo sa akin. Mabuti yan, Jillian. Ang sesa talaga, Jillian, tako na talaga. Ang cute-cute mo pa rin. Talaga bang iiwan mo na kami? Ayoko sana, Michael eh. Kaso, may tutuparin akong pangako. Jillian oh, may regalo ko sa'yo. Ano to? Ginawa namin yan para sa'yo. Makakatulong yung bag na yan sa buhay mo, sa mundo ng mga tao. Yung magic yung bag na yan. Talaga? Malaking maitutulong to. Maraming salamat, Barbara. At saka, maraming salamat, Michael. Maraming salamat, Julius. Maraming salamat sa inyong lahat. Jillian, oras na. Kunin mo yan. Dadalhin ka niyan sa paroroonan mo. Maraming salamat po, Mr. Noel. Mag-iingat ka. Bye-bye, Jillian! Bye-bye, Jillian! Paalam sa inyong lahat! Bye-bye! Naman. Nandito na ba ako? Teka, alam ko tong lugar na to ah. Malapit to kanila, Inay Lynette. Sa wakas, makikita ko na sila. Ayun! Ayun ang bahay nila!
Wala pa sila. Inay Linet! Itay Nelson! Namamas ko po! Inay Linet! Itay Nelson! Walang tao? Wala pa sila? Baka bumili lang sila ng pagkain. Wala pa sila? Doon na lang kaya ako sa likod maghihintay. May bata dito. Bata! Bata, anong ginagawa mo dito? Inay Linet! Ay, hindi pala. Iba pala. Inay Linet? Kaano-ano mo siya? Matagal ko na kasi siyang kilala pero parang di pa kita nakikita. Mahirap pong ipaliwanag eh. Pero alam niyo po ba kung asan sila? Naku, hindi eh. Kasi ilang araw na rin silang hindi umuwi dito. Binilin lang nila sa akin yung bahay. Paano kasi yung mag-asawa naghiwalay? Hiwalay? Patay! Hiwalay! Bakit po sila naghiwalay? Ang dami nga naming nalulungkot eh. Pero siguro, hindi kinaya ng relasyon nila yung pagkawala ng anak nila. Sige na nga. Ikwento ko na sa'yo yung buong storya. Naging matamlay at malungkutin na si Lynette matapos ang nangyari. At para makalimot, alak ang naging kakampi niya. Yun ang naging dahilan kaya napadalas ang pag-aaway ng mag-asawa. Ma'am, meron akong dalang Bakit umiinom ka na naman? Pwede bang tigil mo na itong inom mo? Pwede ba pabayaan mo na nga kasi ako? Tigil na to. Akin na. Sir, akin na. Akin na kasi! Ano ba? Ano ba? Bakit ka ba umiinom? Ha? Para makalimutan mo yung problema mo? Ma'am, kapag katapos ka na uminom, pagkawala na yung tama nitong alak na to, babalik ulit sa dati. Iisipin mo pa rin yung problema ang dinadala mo. Kaya kung po pwede lang, tigil mo na itong walang kwentang alak na yan. Bakit ba ang dali-dali para sa'yo? Ha? Ang dali-dali para sa'yo para sabihin ng mga yan. Oo nga pala. Kasing dali ng pagkalimot mo sa anak natin. Oo nga pala. Bakit nga ba? Dahil kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa pagpapabaya na ginawa mo, di sana nandito pa anak natin. Hindi ba? Di ba sana nandito pa yung anak natin? Kasalanan mo eh! Sinisisi mo talaga pala ako sa pagkamatay ni Dali, no?
Ano magagawa ko? Ginawa ko naman lahat. Dahil mahirap ako. Di sana, doon ka na lang nagpakasal doon sa mga dati mong manliligaw na mayayaman, di ba? Hindi sa tulad ko mahirap. Di sana yun na yung ginawa mo. Alam mo, Lynette, huwag mo sinasabi yan. Dahil anak ko rin si Dali, masakit din sa akin mawala ng anak. Ano to, nag-aaway na naman kayo? Kausapin mo yung kaibigan mo. Kitang-kita ko ang kalungkutan ni Lynette sa pagkawala ng anak nila. Alam kong hindi na kayang sagipin ang sarili niya. Alam ko rin na alam ni Lynette na walang kahit na sinong makakatulong sa kanya kundi siya. Pero hindi ko alam kung handa siyang tulungan ang sarili niya. Hanggang sa isang araw. Ma'am? Ma'am? Ma'am, mukhang meron tayong lakad Magbabakasyon ba tayo? Bakit pakit tayo? Aalis na ako. Ayoko na dito. Ma'am naman, ikaw naman, padalos-dalos ka naman eh. Alam mo, kung meron man tayong mga naging problema nitong mga nakaraan, hayaan mo na yun, tapos na yun eh. Maayos naman natin ito, magagawa natin ang paraan. Ha? Nelson, kailangan ko umalis dito. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko sa tuwing gumigising ako araw-araw. Ang sakit-sakit. Kung gusto mo, di... lipat na lang tayo, hanap tayo ng ibang matitirahan. Tapos, kung wala pa akong makitang matitirahan, di... kahit kila nanay, pwede naman tayo mag-stay doon. Sige na. Nelson. Nelson, tanggapin na natin. Hindi na ako masaya. Hindi ka na rin masaya. Hindi na tayo masaya. Hindi. Wala na rin si Dali. Kaya wala na ako nakikitang dahilan para magsama pa tayo. Pero Lynette, alam mo, kung iwan mo ko dito mag-isa, kung buhay ng anak natin, pag nalaman niya yun, Iiwan na kita. magagalit lang yung anak natin sa atin kapag nalaman niya. Dapat di mo ko iniiwan. Nelson, nakapag-desisyon na ako. Ayoko na sa'yo. Alam, malulungkot lang yung anak natin kapag Ayoko na dapat mas sa'yo. masaya pa nga tayo eh. Dapat may ganito. Bale, yun ang buong storya.
Tungang si Lynette, hindi ko man lang alam kung saan nagpunta. Di man lang tawagan ako o kontakin ako, wala. Hindi ko alam kung kamusta na siya, kung saan yung kinaroroonan niya. Ayan naman si Nelson. Bigla na lang umalis. Kasi nga, hindi niya kaya daw tumira dito. Kaya ako na lang yung tumitingin-tingin ng bahay nila. Eh, alam niyo po ba kung asan po si Itay Nelson? Ko rin alam eh. Teka, magluluto muna ako. Kwento ako ng kwento sa'yo eh. Teka, bakit nga pala ako Nasaan na kaya sila Inay Lynette at saka sa Itay Nelson? Sing-Sing, alam mo ba kung nasan si Inay Lynette at saka si Itay Nelson? Sing-Sing, bakit ayaw mong kumislap? Ang sabi ko, Sing-Sing, alam mo ba kung nasan sila Itay Nelson at saka si Inay Lynette? Nasaan yung Sing-Sing? Tikitok, nasaan na ang Sing-Sing? Bakit nawala siya? Saan siya pumunta? Jillian, kaya siguro siya naglaho kasi hindi ka na niya pwedeng tulungan. Lalo't isa ka ng tunay na bata ngayon. Tik-tak, isa ka ng tao, kaya kailangan matuto kang magdesisyon para sa sarili mo. Dahil doon ka lang matututo at doon mo lang makikilala ng gusto ang sarili mo. Kaya ikinalulungkot ko, Jillian. Pero maski ako, wala akong maitutulong sa'yo. Sorry, Dali, kung hindi ko matutupad ang gusto mo. Dahil iniwan na kasi ako nila Inay Lynette at saka ni Itay Nelson. Sorry kung hindi ko matutupad ang gusto mo. Hindi ko na sila maalagaan at saka mababantayan dahil iniwan na nila ako. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Paano na ako? Saan ako pupunta? Kawawa naman ako. Teka, sabi ni Mr. Noel, bawal akong malungkot. Kasi pag nalungkot ako, walang mangyayari sa akin. Tikitok, handa na ako. Pumunta na tayo kanila Inay Lynette at saka si Itay Nelson. Itay Nelson! Ha? Itay Nelson? Hindi ako hinahanap mo, bata. Anong bayad, oh? Akala ko pa naman, nahanap ko na si Itay Nelson. Tikitok, akala ko nahanap ko na si Itay Nelson. Pero hindi pala siya yun. Ibang tao pala yun. Pagod ka na, Jillian. Kailangan mo nang magpahinga. Tik-tak. Oo nga, no. Pagod na ako. Ano yun, Tikitok? Ang tiyan mo, Jillian. Nagugutom ka na. Tik-tak. Ayun, no. Pagkain, no. Tao ka na nga pala. Tao na ako? Kaya ang ibig sabihin, kailangan mo nang kumain. Pero kailangan mo ng pera para kumain. Pero, Tikitok, wala akong pera eh. Alam ko na. Kumuha ka dyan sa magical bag mo. Tik-tak. Oo nga, no. Nang Tikitok, ha? Ay! Nahulog!
sa kanya yan. Akin yan. Anong ginagawa niyo dito? Bakit ka pa bumalik? Ako ang ama ninyo. Gusto ko kayo makasama. Natuto na kaming mabuhay na wala kayo. Akala ko po patay na kayo. Bakit po ba kayo nakulong? Ako ang papa niya. Huwag niyo akong pinapakailaman. Hindi ko kayo kailangan. Naiintindihan ko kung bakit ikinahiya mo ako sa lalaki pakakasalan mo. Pero Lisa, nakikiusap ako. Huwag mo lang akong pagbawalan na makita naman ang kasal mo. Pwede ba yun?